Kamusta nga ba ang camera ng Galaxy A16 series? So ano nga bang specs and at the same time, ano yung makikita natin na mga sample shot, di ba? So gumawa tayo syempre nun. So unahin na natin ang camera niya sa rear. So they have triple rear camera. So isa-isayin natin yung purpose niyan. So yun nasa taas, that's the 5 megapixel ultra wide camera. Yan yung mga pang-take ng wider shot. So they have also 50 megapixel for the main camera. Ito naman yung responsible if you want to take a high resolution photo. And also they have 2 megapixel macro camera. Ito naman yung pang take mo ng mga yung mga smallest subject gusto mo ma-focus. So yan yung gumagana, yung macro shot. So check natin naman yung front camera. So they have 13 megapixel in terms of selfie camera. Wherein perfect na to if ever na magti-take ka ng mga high resolution selfie and basically pang-upload sa social media ng mga selfie. So okay na po yan 13 megapixel. So ito yung sample shot ng Galaxy A16 camera pagdating sa rear using the regular camera mode. So it means that wala akong kahit na anong inactivate dito na feature or mode ng camera or anything na pwedeng maging filter, something like that. Wala po. So just the regular camera lang. So ito yung naging output. Kung mapapansin niyo napaka natural ng color and something like sa price na meron tong Galaxy A16, maganda na po yung kaya niyang i-provide na photo. Ito naman yung sample shot ng 50 megapixel ng Galaxy A16. So basically, kung makikita ninyo, so sinuzoom natin siya. And kung makikita ninyo dyan sa image, kahit na sinuzoom natin ng sinuzoom, clear pa rin yung image. And kung mapapansin ninyo, hindi siya nagiging pixelated. Well, basically, yan yung pinaka main purpose kung bakit merong high resolution 50 megapixel itong Galaxy A16 para kahit na ipaprint mo or i-zoom mo, so detailed pa rin yung image. Kung mahilig ka naman mag-take ng mga photos in terms of low light condition, ibig sabihin medyo limited yung light, no? So, nothing to worry kasi ang Galaxy A16 series in terms of camera, kaya niya po makipagsabayan sa low light conditions. This is the sample image. Ayan. So, hating gabi yan, kinuhanan ko. And kung mapapansin ninyo, sobrang ganda ng kuha. Napaka-natural ng color. And at the same time, less glare. Diba? So, napaka-clear ng image na kaya niyang i-provide even at low light condition. Kung ikaw naman ay fanatic ng mga ultra-wide shot or yung mga tinatawag na 0.5, so kayang-kaya na rin yan ng Galaxy A16 dahil ayan, kung makikita ninyo, sobrang lawak na rin talaga ng kanyang sakop in terms of ultra-wide camera mode. Kaya naman sa isang take lang ng photo using the ultra-wide, talagang sakop na yung buong sceneries. And at the same time, kung magti-take ka like yung group photo, hindi mo na kailangan pang magpa-adjust. So lahat na po kaagad makakasama in just one take. Ito naman ngayon, papakita ko sa inyo yung advantage kapag ang isang smartphone ay mayroong macro lens or yung tinatawag na macro mode. So, kung makikita ninyo, ayun, naka-capture ko kahit na focus or malapitan, even smallest subject. Unlike kapag naka-regular camera lang, tignan ninyo, blur siya, hindi siya nagpo-focus, di ba? So, kailangan mo ng macro lens talaga, ayan, So, ang maganda dyan, kapag ka-capture mo siya, very detailed. Kumbaga kahit na sobrang lapit mo sa pinaka-subject, kitang-kita mo pa rin. Ayan just like that. See? That's the benefits of the macro lens ng Galaxy A16. Ito, pakita ko naman sa inyo yung sample shot ng naka-portrait mode. Ito yung nagkakaroon ng blur yung background. Kumbaga nasi-separate yung pinaka-subject from the background itself. So, tingnan nyo to para akong gumamit dito ng isang professional camera. So, yung pinaka-subject, itong si Kuya. And kung mapapansin niyo yung background niya is naka-blur, di ba? So, alam mo na kaagad yung pinaka-main subject dito sa photo na ito. Also, maganda rin dito kay Galaxy A16 in terms of low light, pwede mo na rin i-activate yung portrait mode. Unlike kasi with other smartphone today sa market, kapag naka-portrait mode or yung nagkakaroon ng blur yung background, ang nangyayari kapag low light, hindi na siya accurate. Kumbaga, alam mo yun, yung mga maliliit na detail like yung tenga, yung buhok, minsan nagiging blur na rin siya. Pero ito, just take a look with the Galaxy A16 portrait mode in terms of low light, very detailed pa rin. At hindi lang yun one of the advantage din ng portrait mode ng Galaxy A16 ay pwede mo nang i-adjust kahit na na-take mo na yung photo. Like this one, ayan. So, click mo lang yung background effect. Ayan siya. Kung mapapansin ninyo, pwede mong i-change yung pinaka-blur. Pwedeng like alisin. Halimbawa, na-take mo portrait mode tapos nag-blur yung background. Kailangan mo yung background makita sa image. So, pwede mo siyang i-adjust kahit na na-take. Yun yung maganda kay Samsung. Unlike with other brand kasi, hindi mo na pwedeng i-edit pag na-take mo na yung portrait mode. Kumbaga, may blur na talaga. At hindi lang yun ang maganda rin dito syempre, napakadali niyang i-operate or i-navigate. Ayan di ba? So, in just one click, pwede mong i-remove, pwede mong ibalik.
hindi lang yon. One of the advantage din ng portrait mode ng Galaxy A16 ay pwede ka nang mamili ng mga iba't ibang effect. Ayan o, nagkakaroon ng effect yung pinaka-blur background. See? Yan ang maganda with the Galaxy A16 in terms of camera feature. Ito naman yung sample video recording niya pagka naka-outdoor. Kung mapapansin niyo naglalakad ako niyan. So, ito yung naging output. Basically, ang pinaka-frame per second nito is 30 fps po. So, yun yung max. Wala pong 60 fps ang Galaxy A16. Kasi, baka mamaya, kapag ka si 60 pa to ni Samsung, hindi niya kayang ibigay dun sa price. Which is, sabi ko nga, 5G na to and maganda na rin yung specs. So, ang daming pwedeng i-consider. Hindi lang naman yung video recording. So, ito yung medyo masasabi kong basically konting downside ng Galaxy A16 which is, ayun nga, naka 30 fps lang siya in terms of video recording. So, ito naman yung sample niya kapag low light yung condition in terms of video recording. So, pwede na rin, di ba, sa price na meron tong Galaxy A16. And also, kung mahilig ka mag-take ng selfie, ayan, ito yung sample shot natin. Indoor naman siya. So, maganda. Ang camera niya, napaka-natural din naman in terms of taking a selfie. Kahit naman sa low light condition, pag nag-take ka ng selfie with the Galaxy A16, ayan yung magiging output niya. So, kaya niya makipagsabayan kahit na medyo limited yung lighting. Ito naman yung naging output nung tinest natin yung selfie video recording niya. So, ganun din to. Ang maximum frame per second is naka 30 fps. So, pwede na. Ayun, no? Di ba? Maganda na rin yung video recording niya.